Hi, kamusta na tayo? Ang pag-usapan naman natin ngayon, di ba last time, yung sa Old Testament, yung manna tsaka yung quail. Ngayon naman, New Testament ulit tayo. 2 Corinthians chapter 2. Pero bago ko mag-share ako sa inyo, pakita ko lang yung bagong painting ko. Pakita ko lang. Baka lang gusto niya makita. Wala lang. Nag-iba na siya. No? Nag-iba na yung painting ko. Pero siya, ganun pa rin yan. Nakikita mo. Pero nakikita niya, pino na siya, no? Pino na yung pagkakagawa. Kasi yung una kong, gawa, una ko lang gawa yun. So ito pangalawang gawa ko. Mas malaki siya. Tapos, mas pino na yung colors. Kasi siguro iba yung ginamit ko. Iba yung ginamit ko na brand. At saka mas meron siyang linseed oil. Kaya mas madulas pagpa-paint. Pero gusto ko pa siyang i-edit. Pwede ko ito ipa-copyright. Kasi ako lang ang may painting na ganito. Nakuha ko lang itong design sa video. Nagandahan ako. So, ginaya ko siya. Pero, instead na video, ginawa kong painting. Bali, may totoong tao. May totoong tao na dalawa sila nagyakapan. Nakita ko sa video sa Facebook. Tapos ginaya ko. Ay, ganun pala. Sige, tinanan ko. Ako makagaya ko. Ayan. Ganyan din nasa bed din sila nasa nagyakapan. Tapos nakapajama din yung silang dalawa. Ang galing, no? Hindi ba ka nagagandaan? Nagagandaan ako sa gawa ko. Ito ka ng tawa. Nagagandaan ako sa gawa ko. Gaganda pa to sa susunod. Mas pa. Pero gusto ko matutong gumawa ng kamay. Kasi hindi ako marunong gumawa ng kamay. Tsaka ng ang dami ko palang dapat matutunan. Hindi ako marunong. Yabang ko kasi kagad ako sa pagpe-painting. Ang yabang, diba? Hindi na marunong. Tsaka nga pala, kasi online, sumasali ako sa community site. May mga tao pala na ayaw nilang malaman ang katotohanan. Hindi ko alam na madaming tao kasi sobrang dami. Ayaw nilang malaman yung totoo. Ayaw nilang mabanggit na gano'n ang tawag sa kanila. Gusto nilang mabuhay sa kasinungalingan. Maraming taong gusto mabuhay sa kasinungalingan. Ayaw malaman kung ano yung totoong pagkatao nila. Ayaw nila. Gusto nilang manatili sa darkness. Kasi ang truth, light yun. Kay Almighty Father, yun yung truth. Maraming taong gustong manatili sa darkness. At nakakalungkot dahil kaya gusto nilang manatili sa darkness or magstay sa darkness is because may pain sila, may wound sila na hindi gumagaling. Ayaw naman nilang i-acknowledge Jesus Christ. Ayaw nilang i-acknowledge the Almighty Father as the Lord and Savior. Kaya hindi magagaling ang wound na yun. Ang makakapagpagaling lang sa atin sa mga pain na naramdaman natin, si Jesus Christ lang makakapagpagaling. Pero kung hindi mo i-acknowledge yun, hindi ka gagaling. Kaya tayo, tatanggapin natin yung katotohanan. Ano ba yung katotohanan? Na tayo ay talagang makasalanan na tao. At kailangan natin si Jesus Christ para tayo ma-save. Walang malinis sa atin ni isa. Kahit ako, hindi ako malinis sa tao. Ang utak ng tao, di ba nakalagay sa Bible, continuous ng pag-iisip ng mga masasama. Si Almighty Father nagsabi na nakalagay yon sa
Genesis. Pero dahil sa awa niya sa atin, gusto niya tayong makasama. Binibigyan niya tayo ng chance. Awa lang ni Almighty Father. Awa niya. Naawa siya sa atin. Hindi natin naiintindihan yun. Akala natin selfish si Almighty Father. Yun ang ano ng mga tao nakikita ko at naririnig ko at nababasa ko. Selfish si Almighty Father. Hindi siya selfish. Tayo na tao ang selfish. Tayo na tao ang gusto natin bulagin ang sarili natin sa katotohanan. Ayaw natin makita yung dumi natin. Tingnan natin yung dumi natin. Maging aware tayo sa dumi natin. At pag nakita natin yung dumi na yun, gagaling yung dumi na yun, mawawala yung dumi na yun dahil kay Jesus Christ. Dahil ibig sabihin nun, tatawagin natin siya, kailangan namin ikaw, Jesus Christ, para linisin mo kami. Maraming taong ang mga kasalanan, no? Marami. Kayo, inaamin nyo ba yung mga kasalanan ninyo? Ha? Inaamin nyo ba? Aminin natin. Para ma-heal tayo sa mga bagay na bonded tayo. Okay? Bondage kasi yun eh. Aminin natin. Si Jesus Christ ang kailangan natin. Kahit mga Christian, ganun din. May mga Christian or followers ni Christ na hindi nila maamin na makasalanan sila. Oo, pinatawad tayo ni Jesus Christ sa kasalanan natin. Nung in-invite natin siya sa puso natin. Pero after nun, di ba nagkakasala pa rin tayo? Ang difference lang, noon ay kailangan natin si Jesus Christ, sinatawag natin siya, humihingi na tayo ng tawad. Pero nagkakasala pa rin tayo. Kaya dapat patuloy tayong lumapit kay Jesus Christ. Dahil siyang kalakasan natin para mapagtagumpayan natin yung mga trials and temptations. At kaya tayo masasave dahil sa awa sa atin ni Jesus Christ at ni Almighty Father. Bawat isa sa atin, lahat tayo, ano man ang estado mo sa buhay, ano man ang posisyon mo sa lipunan, kailangan natin si Jesus Christ. Acknowledge natin siya. Buksan natin ang isipan natin, aminin natin yung kasalanan natin. Balik na tayo dito na sa 2 Corinthians chapter 2. At saka nga pala, huwag tayo magmalinis. Huwag tayong magmamalinis, no? Hindi gusto ni Almighty Father na nagmamalinis tayo. Kasi pag nagmamalinis ka, ibig sabihin, tinatakban mo yung kasalanan mo. Ibig sabihin, ayaw bang makita yung kasalanan mo. Si Almighty Father, He's all about the truth. Alam ni Almighty Father tayo. Kilala niya tayo. Tagusan ang tingin niya sa atin. Matindi pa sa x-ray. Kung ayaw mo man aminin sa kapwa mo, aminin mo kay Jesus Christ, kay Almighty Father. Ganun yun. Pero wag tayong magja-judge ng ibang tao. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nag-judge ng tao. Si Mary Magdalene, hindi niya ginudge. Sinabi ba niya kay Mary Magdalene, Mary Magdalene, ang dami mong nakasamang lalaki. Hindi niya sinabi yung kay Mary Magdalene. Kahit si Jesus Christ, ang napakalinis si Jesus Christ, hindi siya nag-judge ng tao. Kaya tayo, hindi tayo nag-judge dapat ng tao. Hahayaan natin yung tao na kusang lumapit kay Jesus Christ at mag-open up kay Jesus Christ. Dahil si Jesus Christ, hindi siya nag-judge ng tao. May tamang time for judgment. Kaya may time pa tayo, lumapit kay Jesus Christ. I-acknowledge natin siya, yung kasalanan natin, aminin natin. Dahil yung holiness ni Jesus Christ, dahil sa napakabait niya,
Napakahuli niya. Wala tayong magagawa kundi humingi ng tawad. Makikita kasi natin yung kadumihan natin eh. Nakikita natin ang kadumihan natin. Dahil si Jesus Christ napakalinis niya. Si Almighty Father napakalinis. Okay? Balik tayo sa 2 Corinthians chapter 2. So I made up my mind that I would not make another painful visit to you. Sabi ni Paul. Kasi diba 2 Corinthians chapter 2 to? Continuation to ng 1 Corinthians chapter 1 Corinthians na unang letter niya para sa mga taga-Corinth. So ito pangalawang letter na niya sa mga taga-Corinth. Sinabi dito ni Paul na I made up my mind that I would not make another painful visit to you kasi di ba pinagsabihan niya sa unang letter niya yung mga taga-Corinth. Ituloy natin muna, no? For if I grieve you, who is left to make me glad but you whom I have grieved? I wrote as I did, so that when I came, I would not be distressed by those who should have made me rejoice. I had confidence in all of you that you would all share my joy, for I wrote you out of great distress and anguish of heart and with many tears, not to grieve you, but to let you know that the depth of my love for you. Nalungkot syempre nung pinagsabihan ni Paul yung mga taga-Corinth. Okay? Kaya sabi ni Paul, huwag kayong malungkot kasi kung malungkot kayo, sino na makakapagpasaya sa akin kasi kayo lang ang mga tao na napapasaya niyo ko. Huwag kayong malungkot, sabi ni Paul. Okay? Sinulat ko lang yun para ma-inform ang mga tao sa Corinth kung ano yung mga dapat na baguhin nila sa sarili nila at i-acknowledge nila. At kaya sinulat niya to, sabi ni Paul, para hindi rin siya ma-distress dahil pagdating niya, syempre, stress yung mga tao doon, di ba? Dahil nga sa may mga, di ba gusto nyo basahin ulit natin yung i-recap natin kung ano yung mga sinulat ni Paul dito sa 1 Corinthians na mga nung pinagsabihan niya sila. Dito sa 1 Corinthians chapter 1, nagkaroon ng division yung mga leaders. Okay? Nagkaroon sila ng mga division. Kaya pinagsabihan sila ni Paul. Syempre, malulungkot yung mga pinagsabihan niya, di ba? Kaya ito, isa sa mga to, pinagsabihan yung division, gano'n. Ito naman, dito naman sa chapter 2, pinagsabihan naman niya na tungkol sa Holy Spirit. Tapos, dito naman sa chapter 3, tungkol naman to sa mga leaders na sinasabihan niya na tayo ang temple ni Almighty Father. Yung tayo, yung katawan natin, tayo ang temple ni Almighty Father. Yun ang sinasabi ni Paul dito sa chapter 3. At saka huwag magkakaroon ng faction or kampi-kampihan, ganun, nagsisiraan. Yun ang binabanggit ni Paul dito sa 1 Corinthians chapter 3. Tapos dito naman sa 1 Corinthians chapter 4. Pinapalakas niya yung mga brethren dito. Okay? Na maging matapang at maging masigasig sa paglilingkod kay Almighty Father. Dahil sa atin na mga followers ni Christ, nakatingin ang mga tao. At
Ang sinabi dito ni Paul sa 1 Corinthians chapter 4. Na dapat tayong ma-endure natin yung mga trials and sufferings. Dito naman sa chapter 5, pinagsabihan naman dito ni Paul yung tungkol sa isang lalaki na pinatulan niya yung asawa ng tatay niya. Yung tungkol sa incest. Diba yung incest is not just blood related but also yung relative mo siya. Kahit hindi mo siya kadugo. Kung relative ka, considered as family ka, yun, incest din yun. Yan, pinagsasabihan ni Paul yung mga uma-attend or isa sa mga kasali sa church dito sa Corinth na tao. Tapos dito naman sa chapter 6, nagdedemandahan yung mga parehong Kristiyano or follower ni Christ, dinademanda nila yung kapwa nila Kristiyano na dapat kung may problema man is sila nang gumawa ng paraan or ma-solve imbis na kumuha pa or ikaso pa, magkakaroon pa ng kaso. Okay? Tapos ito naman sa chapter 7, tungkol naman to sa mga mag-aasawa. Mag-asawa ka kung hindi mo kaya, okay? Kasi dapat iwasan yung adultery at saka fornication. So, ito yung mga issue sa Corinth. Na up to now, issue pa rin natin. No? Issue pa rin. So, yung mga bagay na nangyayari noon is up to now nangyayari. At hindi na bago yung mga nangyayari ngayon. Dati na. Tapos ito naman sa chapter 8, yung tungkol sa mga pagkain na inaalay sa mga taong nawala na. Nabaliwala naman yon. Pero kung may weak or mahinang follower ni Christ, dapat iwasan para hindi ma-stumble or hindi masaktan or panghinaan ng loob or hindi maniwala. Naintindihan niyo ba yung ibig sabihin? Kasi pag na, di ba, hindi nag-offer pala sila ng pagkain sa mga taong nawala na. So, hindi pala totoo yung pagpa-follow kay Christ. Ba't nila ginagawa? Yun, yung mga ganong klaseng tao, may hina yung faith nila. Okay? Weak yung faith nila. So, kaya dapat, kung may taong ganon, is iwasan yung pag-sacrifice or pag-i-eat na mga pagkain na sacrifice sa mga taong nawala na. Kung may masasaktan na brethren. Ito naman, dito sa may chapter 9 naman, pinagsasabihan naman ni Paul yung mga tao rito na si Paul is apostle din siya na si Jesus Christ ang nag-assign sa kanya as an apostle for the Gentiles. At para rin sa pagkain to ng mga nagpipreach ng Word of God, no, nabigyan, napakainin ang mga tao. Pakainin ang nagpipreach ng Word of God. Pero hindi naman sinasabi dito na yung tithes and offering. Okay? So, papakainin. Tapos dito naman sa chapter 10, sinasabi dito ni Paul yung history ng Israel. Yung history ng Israel na dapat sundin si Almighty Father. Kasi nasa history na nga, ganoon na nga nangyari. Maraming mga namatay sa desert nung inilabas ang mga Israelites ni Almighty Father at pinapapunta sa Promised Land. Maraming namatay sa desert. At kung hindi sila sumunod kay Almighty Father, namatay sa desert yung mga tao na yun. Kaya dapat
tayo rin, sundin natin si Almighty Father para makarating tayo sa promised land. At wag tayong ano bang ginawa ng mga tao sa desert na nag-worship sila ng mga idols, kung ano nang pinaggagawa nila, mareklamo sila. Okay, matuto tayo sa history na nangyari nung time na nasa desert ang mga Israelites. Ito yung sinasabi ni Paul. Tungkol sa idolatry yun. Kasi yung idolatry, hindi lang naman yun yung tungkol sa pagsamba sa mga statue or mga bagay. Ang idolatry is also yung sinusunod mo yung sarili mo instead na susundin mo si Almighty Father. Ginagawa mong Diyos yung sarili mo. Most of the time, or yes, it's most of the time, yung mga taong hindi naniniwala kay God, ina-idol nila yung sarili nila. Okay? Idolatry yun. Kung hindi ka naniniwala kay Almighty Father, pininiwalaan mo lang yung sarili mo, hindi ka naniniwala sa Diyos, idolatry yun. Kasi sarili mo pininiwalaan mo, wala ka ibang pininiwalaang tao. Hindi ka sumasagot kay Almighty Father, hindi ka nagpapasakop kay Almighty Father. So, ang nangyayari is, sarili mo ang sinasamba mo. It's a form of idolatry also. Ito naman tungkol sa damit, no? Yung paano natin i-carry ang sarili natin kung dahil follower na tayo ni Christ, paano natin i-carry ang sarili natin para maging karapat-dapat tayong tawaging follower of Christ, kung dapat ba tayong respeto ng mga tao o hindi. Kaya ayusin natin yung sarili natin. Inaayos ko na yung sarili ko. Ang pangit ko. Tuwing nag-umpisa lang, Lord, ang pangit ko, ang patang ang tsura ko. Wala tayong magagawa. Ganun na talaga ang tsura ko. Gusto niyo ba yung may nangyayari ngayon, yung dahil uso na yung AI, imbis na tao na ang nakikipag-communicate, cartoons na gano'n, ang nakikipag-communicate sa tao. Gusto niya ba yung gano'n? Tapos yung salita is ginagaya na lang yung salita. Kasi yung technology ngayon natin is advanced na masyado. So, ini-edit yung mukha, nagiging cartoons or robotic na. Gusto niya ba yung gano'n? Para hindi nakabalandra yung mukha ko. Pero pag ganun parang hindi personal. Hindi ko lang alam sa inyo kung gusto nyo yun. At saka nga pala, gusto ko na ikwento na merong isang nabasa ako na umattend sila sa isang gathering of believers. Tapos, ang speaker ay robot. So, yung mga sinasabi ng robot, kasi parang video yon yung pinapanood. Nasa loob sila ng isang building. Tapos, they worship God there. Pero ang nagsasalita, instead of a real person, ang nagsalita is computer-generated AI. Tapos yung mga sinasabi niya, it's galing din yun sa Bible. Pero it's AI, artificial intelligence. Kailangan ang nagsasalita or nag-share ng Word of God or yung nag-lead sa atin, dapat may Holy Spirit para maintindihan ng tao. Dahil hindi lang, it's not just about yung knowledge. Kailangan nandun ng Holy Spirit para maintindihan ng tao. Dahil kailangan
ang tao na nag-share ng Word of God is filled with the Holy Spirit. Hindi natin kailangan ng AI. Kayo ba, gusto niyo ba AI? Kung wala ang Holy Spirit ni Almighty Father doon, hindi maiintindihan ng tao yon. Kaya importante ang Holy Spirit. Okay, ang sunod na tinutukoy ni Paul sa 1 Corinthians, ang pinagsasabihan niya yung mga Corinth, yung spiritual gifts, ganon, yung speaking in tongues, ano pa ba, yung gift of healing, gift of prophecy, gift of knowing different types of spirit. Ngayon, kung AI ang magsasalita or AI ang nag-officiate ng gathering of the church, nandun ba ang Holy Spirit? Kasi importante ang Holy Spirit. Magiging patay na church ang isang gathering kung wala ang Holy Spirit. Importante ang Holy Spirit. Padala ni Almighty Father yon. At naman sa 1 Corinthians chapter 13, yung mahalin natin yung kapwa-tao natin. Pinagsasabihan tayo ni Paul dito. Mahalin natin yung kapwa-tao natin. Dahil lahat mawawala, ang matitira lang ay love. Tapos din naman yung paano i-worship si Almighty Father sa chapter 14. Tapos ito naman sa chapter 15 is yung resurrection of Jesus Christ, na kaya siya nabuhay is para sa atin, na kaya siya mabubuhay, kaya siya nabuhay para sa atin, at hindi tayo dapat matakot dahil mabubuhay din tayo. Kung nasa sa atin si Jesus Christ, sinusundin natin siya at sinusunod natin yung mga example niya. Kaya hindi tayo dapat matakot. Tapos ito naman sa chapter 16 is yung collection para pambigay sa mga tao na nangangailangan, na part ng body of Christ na nangangailangan ng tulong, pero walang binabanggit kung magkano. Okay? So ito yung mga sinasabi ni Paul na kaya siya nalulungkot, na wag nang malungkot yung mga taga-Corinth dahil pinagsabihan niya. Kasi gusto din Paul na pagdating niya ron, masaya rin siya. Dahil pag masaya yung mga taong mamimit niya, magiging masaya rin siya. Ganun ang ibig sabihin ni Paul. At ayaw niyang malungkot yung mga taga-Corinth. Kaya niya pinagsasabihan para maitama. Okay? At para maipakita ni Paul na mahal niya yung mga tao sa Corinth. Ituloy natin If anyone has caused grief, he has not so much grieved me as he has grieved all of you to some extent, not to put it too severely. Kung sino man ang nakakos ng grief ninyo, hindi ako masyadong naapektuhan doon, kundi mas lalo na kayo ang naapektuhan doon, sabi ni Paul. The punishment inflicted on him by the majority is sufficient. So, pag nagkakaroon ng dapat pagsabihin natin yung brethren natin, may punishment yon, okay? Hindi natin alam kung anong punishment nung time na yon ang binibigay sa mga nakagawa ng ganong mga klase na gaya ng adultery or fornication. Hindi natin alam kung anong punishment ang meron doon. Pero, yung sa ngayon ang alam ko is pag yung
preacher or yung pastor or nagkakaroon ng problema. May mga pastor and preacher na nagkakaroon ng problema ng gano'n. Alam niyo yun? Kasi, syempre, natitempt din sila. Tao rin sila. So, nagkakaroon din sila ng punishment. Like, hindi sila pwedeng mag-share ng Word of God for quite some time. Kasi nga, para ipakita sa mga tao na hindi tama yung nagawa nila at may lahat ng mga bagay na nagawa natin na mali, may kaukulan na punishment yon. Tuloy natin. Now, instead, you ought to forgive and comfort him so that he will not be overwhelmed by excessive sorrow. So, pag na-punish na yung tao na nagkasala, papatawarin natin syempre. Ipakita natin na brother, sister, kahit nagkasala ka, pinapatawad ka namin, o may punishment ka, pero pinapatawad ka namin at mahal ka namin. Kaya ka namin pinapunished is because mahal ka namin, ayaw namin na maulit muli yun. Kasi, dala natin ang pangalan ni Jesus Christ. Sinunod ni Paul dito, no? I urge you, therefore, to affirm your love for him. Another reason I wrote you was to see if you would stand the test and be obedient in everything. At kaya daw sabi ni Paul dito na kaya siya sumulat kung tititingnan niya kung magiging obedient yung mga Corinth sa mga utos niya or sa mga sinulat niya na pagko-correct sa mga tao sa Corinth. Anyone you forgive, I also forgive. Kung sino man ang pinagtawad din nyo, papatawarin ko rin. And what I have forgiven, if there was anything to forgive, I have forgiven in the sight of Christ for your sake. Para sa sake nyo, in the sight of Christ for your sake, papatawarin ko rin siya in order that Satan might not outwit us, for we are not unaware of his schemes. Kasi kung hindi mo papatawarin yung brethren mo may tendency na mawala sa tamang landas. Okay? Iisipin na hindi naman ako mahal ng mga brethren pala, niloloko lang nila ako, so mabuti pang bumalik na lang ako sa dating gawe. Kaya dapat, papatawarin natin. Oo, may punishment, pero papatawarin natin, tatanggapin ulit natin dahil mahal natin siya. Kung si Jesus Christ nga, nagpapatawad ng tao, tayo pa kaya? Lahat naman tayo madumi. Lahat tayo madumi. Ituloy natin. Now when I went to Troas to preach the gospel of Christ and found that the Lord had opened a door for me, I still had no peace of mind because I did not find my brother Titus there. So I said goodbye to them and went on to Macedonia. So hinahanap niya si Titus kasi parang anak-anakan niya si Titus. Okay. But thanks be to God who always leads us as captives in Christ's triumphal procession and uses us to spread the aroma of the knowledge of Him everywhere. So nagpapasalamat si Paul dito dahil binibigyan siya ng ni Jesus Christ ng knowledge para lalo niya maipakalat ang Word of God sa tulong ni Jesus Christ dahil sa knowledge na binibigay sa kanya ni Jesus Christ siya ni Almighty Father. Kasi yun talaga ang kanyang ministry is to spread the Word of God. At yung knowledge na yun na nakukuha niya is from Jesus Christ. For we are to God the pleasing aroma of Christ among those who are being saved and those who are perishing. So, para kay God, pleasing aroma tayo of Christ. Para kay God. So, pag nag-share tayo sa mga tao ng salita ng Diyos, para kay Almighty Father, napakaganda yung ginagawa natin.
Para sa kanya, natutuwa siya. Natutuwa si Almighty Father. Kasi dala-dala natin si Christ. I-share natin sa mga tao yung kabutihan ni Almighty Father na pinadala niya si Jesus Christ sa atin para ma-save tayo. To the one we are an aroma that brings death. To the other an aroma that brings life. So sa ibang mga tao, takot sila dahil we bring death. Kasi tinasabi natin ang totoo. Ganon ang mga totoong Kristiyano, follower ni Christ. Sinasabi natin ang totoo kung ano ang mga bagay na gusto ni Almighty Father at kung ano ang mga bagay na ayaw ni Almighty Father. Kaya tayo ang kinoconsider na we bring death to others. Kasi ayaw nilang tanggapin. Gusto nila magbulag-bulagan. Pero sa ibang mga tao naman, we are an aroma that brings life. Nagkakaroon ng hope ang mga tao. Hope na may buhay after this life on earth. Yun yung mga tao na titiwala kay Almighty Father na pinili rin ni Almighty Father. Yung mga tao na yun. And who is equal to such a task? Unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. Hindi gaya ng madami or hindi gaya ng ibang tao, hindi natin binibenta ang word of God para kumita tayo ng pera. Kasi may mga tao na nagsishare ng word of God tapos hihingi ng pera. So nung time na to, nung si Paul, may mga tao nang nanghihingi ng pera pag nagsishare ng word of God. Ginagawa nilang business or hanap buhay. Kaya nasabi ni Paul to, kasi si Paul, hindi siya ganon. Sinashare niya ang word of God nang walang bayad. Uulitin ko na naman yung mga nanghihingi sa bus, yung nanghihingi sa kalye. Hindi ganon si Jesus Christ. Hindi kailangan na Jesus Christ ng pera natin. Ang kailangan na Jesus Christ, tayo. Yung oras natin, yung pagmamahal natin, tayo. Ulitin ko, unlike so many, we do not peddle the word of God for profit. Hindi naman tayo napaprofit dito pag share natin ang word of God. Ang nagpa-profit, si Almighty Father. Dahil binibigay natin kay Almighty Father yung mga tao na sinashare natin ng kanyang salita. Dahil ginagawa natin is hindi tayo nagpapabayad sa tao kung mag-share tayo ng word of God. Ibinibigay natin lahat ng ating mga pangangailangan kay Almighty Father na alam natin na siya mag-provide sa atin ng lahat ng bagay. Dahil natitiwala tayo sa Kanya, may faith tayo sa Kanya. Kaya hindi tayo magpe-peddle or magbebenta ng word of God sa mga tao para kumita tayo. I-add ko lang, no? Yung mga ina-attenan nyo na fellowship or building, may mga business sila. Ang business nila is gumagawa sila ng school, no? So, kung gumagawa sila ng school, di ba school ng mga elementary, high school, may mga ganon, di ba? Tapos nakapangalan dun sa organization ninyo na nakapasok sa SEC yun. So, sino ang CEO o sa SEC? So, sino yung CEO sa SEC na nakalagay sa inyo? Di ba yung leader ninyo? So, sino ang kumikita doon? Yung leader ninyo. Kaya kayo nakakapag-expand ng mga school. Kaya yung pera na galing doon, na pagpapagawa ng school, galing sa mga tao yun, galing sa mga hinihinga nyo ng pera. At ang kumikita ngayon ay yung leader ninyo or sino man sa inyo na namamahala sa inyo.
Na imbis na sana, na ilibre nyo no? Ilibre nyo yung mga tao, yung mga bata, libre na kayong mag-aaral dito. Total, itong school naman na to, yung perang galing dito, galing sa mga tao, bigay ni Almighty Father to. Pero ang ginagawa ng mga leader ninyo is pinagkakakitaan ninyo. Hindi natutuwa si Almighty Father ng gano'n. Mas matutuwa si Almighty Father kung ilibre nyo yung mga tao, yung mga bata na gustong mag-aral. Dahil yung pera naman na yun, galing naman sa mga tao, yun na hiningan nyo, di ba? Tapos sasabihin niyo, ay may business naman tong church namin, may business naman tong denomination namin. Oo, may business. Saan galing ang business na yan? Saan galing ang pera niyan? Sa mga tao. So, pinagkakitaan ninyo. Mga tao. At ngayon, nasa na leader ninyo? Nasa abroad, namamasyal, ganon. Maganda ang buhay, maganda ang bahay, maganda ang kotse. Si Jesus Christ hindi ganon. Wala nga kabayo si Jesus Christ eh. Wala nga siyang bahay eh. So yung leader ninyo, hindi pina-follow yung example ni Jesus Christ. Kung hindi niya pina-follow yung example ni Jesus Christ, kanino siya? Kay Jesus Christ ba siya? Ba't hindi niya pina-follow si Jesus Christ? Si Jesus Christ, hindi mayaman siya dito sa lupa. Hindi maganda yung damit niya. Wala siyang sapatos na Gucci. Wala siyang relo na Rolex. Si Jesus Christ, wala ang bahay. Ngayon kung gano'n ang leader ninyo, mag-isip-isip kayo. Kaya nga inulit dito ni Paul, unlike so many. So yung unlike so many na yung kasama rin yung leader ninyo. They peddle the word of God for profit. Tapos, minsan may listahan pa kayo. Ha? O sino ang nagbigay dito? Ay, hindi nagbigay si brother, hindi nagbigay si sister. Next time, dapat magbigay yan. Sa pilitan. Hindi ganun si Jesus Christ, hindi siya namimilit ng tao. Hindi ganun si Paul. Hindi ganun ang mga apostles. Hindi nga sila kumakain ng maayos eh. Dahil ang tunay na bahay natin sa langit, hindi tayo dito sa lupa nagpapayaman. Magpapayaman tayo sa langit. Yung mga bagay na nakukuha lang natin dito sa lupa, it's because it's the gift of God for us. Ngayon, kung humihingi ka humihingi ka sa mga tao, hindi gift ni God yun, hinihingi mo eh. Inoobliga mo yung mga tao. O, asan na yung tithes ninyo, asan na yung offering ninyo, hingi kayo ng tithes and offering. Wala naman sa Bible, wala rito sa New Testament ang tithes. Yung offering, makakain ng tao, i-share. Yung offering, panglahatan yon sa mga tao na hindi nakakain or kulang ng resources. Yun yung offering doon ibinibigay. Tuloy natin, ano? On the contrary, in Christ, we speak before God with sincerity as those sent from God. With sincerity. Ang sinasabi ni Paul dito, hindi dahil magsasalita ka ng tungkol kay God para lang makaprofit ka. Dahil hindi sincere yun. Ang with sincerity, may makuha ka man o hindi. Sincere ka.
Ngayon, yung sinasabing with profit, hindi ka sincere nun kasi humihingi ka. Humingi ka sa bus. O malapit na naman ang Pasko. Ngangarating na naman kayo. Akala ng mga tao si Jesus Christ ang nanghihingi. Hindi alam ng mga tao na kayo ang nanghihingi. Kayo ang nangangailangan. Para ibili nyo si pastor ng magandang kotse. Para ibili nyo si pastor ng magandang... re-regaloan ko si pastor. Re-regaloan ka ng magandang sapatos. Ganon. Hindi kailangan nyo ng pastor ninyo. Ang kailangan ng pastor ninyo, prayers. Si pastor ba may gusto nun? Yung leader ba ninyang may gusto nun? Kay Almighty Father siya mananagot. Yung focus ng mga followers ni Christ dito sa lupa, yung true followers ni Christ dito sa lupa, ang focus, yung yaman, is focus na yaman natin dun sa langit kasama si Jesus Christ. Si Jesus Christ kasi ang kayamanan natin. At hindi nabibili si Jesus Christ. Hindi nabibili ang, ay magpapapray ako, kailangan magbayad ko ng ganito kasi ipagpipray ko, magbabayad ako. Hindi kailangan ng bayad ng prayers. Nakita niyo ba si Jesus Christ nagpabayad dito sa Bible? Magbasa kasi tayo ng Bible. Hindi yung puro na lang kayo, magbabasa tayo ng Bible, tapos tayo sa offering na. Hindi ganun, magbabasa kayo totoo ng Bible, dire-diretso niyong basahin. Sa Old Testament, may tithes doon. Nuulit ko, sa Old Testament may tithes doon. Pero nung nasa New Testament na, nung si Jesus Christ na, ang high priest natin, hindi na kailangan ng tithes. Kasi siya na ang high priest natin eh. At kung may mga tao man na may stumble dahil nanghihingi yung ganung nanghihingi yung ganung organization, nanghihingi sila. Tapos yung mga tao na yun, aayawan ngayon nila si Christ. Aayawan nila ngayon yung organization ninyo or yung denomination ninyo kasi yung ganun ang ginagawa ninyo. Kayo ngayon ang mananagot kay Almighty Father nun. Hindi nyo na alam yun? Kayo ang mananagot kay Almighty Father? Na pag may mga anak na umalis o nag-backslide is because dahil sa panghihingi nyo ng donation or tithes, pag nag-backslide yon, kayo ang mananagot nun kay Almighty Father. Hindi nyo alam yon? Hingi kayo ng Wednesday, hingi kayo ng Friday, hingi kayo Sunday. Tapos sasabihin ninyo, nako dapat mabigyan ng blessing si brother, mabigyan ng blessing si sister. Paano mabibigyan ng blessing? Kinukuha nyo yung blessing na yon. At kumikita kayo ron, idadagdag nyo sa inyong pagpapagawa ng mga building. Hindi kailangan ni Almighty Father ng building. Napaka-materialistic ng mga tao. Materialistic ang tao. Hindi makontento. Makakakita lang tayo ng contentment kay Jesus Christ at kay Almighty Father. Sa kanila ang contentment natin. Hindi ba pwedeng kahit may isang kotse lang si Pastor, okay na sa inyo? Gusto niyo pa dagdagan yung kotse ni Pastor? Gusto niyo pa dagdagan yung bahay ni Pastor? Gusto niyo pa dagdagan, palakihin pa?
Kailangan ni pastor ng vacation. Magbabakasyon ba yung pastor ninyo? Yung leader ninyo, kailangan pa ng bakasyon? Si Jesus Christ, nagbakasyon ba siya? Si Paul ba nagbakasyon ba? Ang bakasyon ni Paul sa sa kulungan. Isang oras na rin to. Maraming salamat sa pakikinig, Pinagsasabihan tayo ni Paul dito kung ano ang mga basic na kailangan na dapat nating gawin. Buksan natin yung puso at isipan natin. Nagpapasalamat daw kay Almighty Father sa guidance niya sa akin. Kasi hindi ko lahat masasabi itong mga sinasabi ko kung hindi ako binibigyan ng lakas ng loob ni Almighty Father, ng tatay ko. Dahil wala naman talaga akong alam sa Bible Pero tinutulungan niya ako. Maintindihan to. Nagpapasalamat ako. Gusto kong sundin ng tatay ko. Tatay ko siya. Inaangkin kong tatay ko si Almighty Father. Kasi siya ang meron ako. Siya ang kayamanan ko. Si Jesus Christ ang kayamanan ko. At kung wala si Almighty Father, wala si Jesus Christ, hindi ko na alam ang gagawin ko sa buhay ko. Sa kanila ako nakitiwala. Mahal na mahal tayong lahat ni Almighty Father. Mahal na mahal niya kayo. Kaya pinapasabi niya kung ano yung totoo. Ibuksan natin yung mata natin. Ibuksan natin yung puso natin. Thank you and God bless us all.